Isang bibingka recipe na naman po ang aking ibabahagi sa inyo ngayon na bukod sa mas pinasustansya, mas pinasarap pa dahil pinalevel up pa po natin ito. Tara na po at mag-umpisa na tayong magluto! Sa isang mixing bowl, pagsasama-samahin lang po natin lahat po ng ating mga sangkap. Dito po ay gagamit tayo ng ginadgad na cassava. Haluan po natin ito ng glutinous rice flour or giniling na malagkit na bigas. Maglagay po tayo ng kaunting asukal at condensed milk. Dahil nga po dito sa amin, hindi po madalas available yung cassava or yung kamoting kahoy. Kapag mura po ito or kapag season po nito, bibili po ako ng 3 hanggang 5 kilo, babalatan, huhugasan, tatanggalin po yung ugat na nasa pinakagitna, then gagadgarin or pwede nyo rin po itong i-food processor. Then, nilalagay ko po ito sa mga vacuum sealing bags, nilalagay po sa aming freezer at tatagal na po ito ng hanggang 3 buwan. Naghalo nga rin po pala tayo rito ng itlog, coconut milk at melted margarine. Kung sakaling butter po yung available sa inyo, yes, pwede pong yan po yung inyong tunawin at yan po yung inyong gamitin. After pong ma-mix mabuti lahat po ng ating mga sangkap, dito po depende na sa inyo kung anong pan yung inyong gagamitin. Pwede pong yung mga cupcake pan or kung sakaling available po sa inyo yung ganito, pwede po na ganito po yung inyong gamitin or pwede nyo rin po itong lutuin ng isahan lang or medyo malaki, masahaba nga lang po yung oras ng ating pagluluto. Nasa 5 inches po yung laki ng pan na gamit ko dito at bawat pan po ang nilagay ko naman po ay nasa 3/4 cup. Dahil available lang po sa akin itong paper liner, naglagay po ako. Pero kung sakaling wala, pwede nyo pa rin po itong gamitin. I-grease nyo lang pong mabuti yung inyong pong pan. Yung kasaba nga po pala na ginamit natin dito, hindi po natin ito pinigaan. At sinasabi ko na po sa inyo ngayon pa lang, iba po talaga yung hatid na sarap dito pong ating kasaba, dito po sa ating bibingka. Mga taga saan po kaya yung mga nanonood ngayon ng ating video? I-comment nyo nga po dyan nang malaman naman po ng inyong mommy loves. Na-preheat na po natin yung ating oven sa 180 degrees Celsius na ang init po ay taas at baba. Then ngayon, ibibake po natin ito ng 10 minutes. After nyan, maglagay po tayo rito ng ginadgad na keso at ng itlog na maalat na talaga naman pong mas magpapasarap pa dito po sa ating bibingka. Kung sakaling hindi po available sa inyo yung oven, pwede nyo po itong lutuin sa inyong mga kawali. Bali, idediretso nyo pong ilagay yung mga pan sa ibabaw po ng inyong kawali. Hindi nga lang po matotoast yung pinakaibabaw, yung pinakailalim naman po nito yung medyo matotoast. Pero still, maluluto nyo pa rin po ito. Then, ibalik po natin ito sa ating oven. Still, 180 degrees Celsius pa rin po yung init. Taas at baba pa rin po. At i-bake naman po natin ito ng 20 minutes. After nyan, nasa baba na lang po yung pinakainit. I-bake naman po natin ito ng 15 minutes. And tcharan! Heto na nga po yung ating cassava bibingka. Pahiran pa po natin ng margarine sa pinakaibabaw, then lagyan pa po natin ito ng ginadgad ng niyog. Napakasarap po talaga ng kinalabasan. Alam niyo yung regular nating bibingka masarap na, mas na-upgrade pa po dahil naglagay nga po tayo ng cassava na alam naman natin kahit anong recipe gamit po yung kamoting kahoy, bukod sa masustansya na, nagiging espesyal po talaga yung lasa. Kayo po, ano pang cassava recipe yung gusto niyo pong lutuin natin?